Para akong itinulo sa kinatatayuan at hindi makagalaw. Bumundo lang kaba at takot sa dibdib ko. Nakita na nila ako. Ivy, huwag kang lumabas. Tumakas ka na. Sige, subukan mo. Tutuluyan ko tong matanda. Nahigit kong hininga ng sakali ng braso ni Chong Oka si Manang Sol at tutukan pa niya ng kung anong matalim na bagay sa leeg. Manang Sol! Tawag ko kay Manang, nanginginig ang katawan ko sa takot kay Chong Oka at siyang Linda, pati na rin kay Manang na baka tuluyan nila. Lumabas ka na rito, Ivy! Lukarit kang bata ka? Kung san-san ka namin hinanap, dito ka lang pala sa bahay na to nagtatago. Lumabas ka na dyan! Sigaw ni Chang Linda. May ilang kapitbahay na nakikiusyoso. Ay Diyos ko, si Manang Sol! Sakal-sakal na at may nakatutok na kutsilyo. Bulalas ng isang kapitbahay na may hawak na walis tingting. Huwag kayong lalapit. Huwag kayong mangengelam. Kundi madadamay kayo, pamangkin ko to. Pananakot sa kanila ni Chong Oka at tinutukan sila isa-isa ng hawak na kutsilyo. Saka muling binalik sa leeg ni Manang Sol. Bahagya pang napaigik si Manang. Bakas na rin sa mukha niya na hirap ng huminga. Chong, bitawan niyo po si Manang. Mangyak-ngyak na sabi ko habang dahan-dahang lumapit sa kanila. Lumabas ka na kasi dito. Kung ayaw mong tuluyan ko tong matanda. Asik niya sa akin. Daing ni Manang Sol. Nataranta naman ako at napasugod sa kanila. Hinawakan kong braso ni Chong Oka at pilit na binabakla sa leeg ni Manang. Chong, bitiwan niyo siya. Parang awa niyo na. Mangiyak-ngiyak na pagmamakaawa ko. Hinablot naman ako sa buhok ni Chang Linda na ikinaigik ko. Buksan mo ang gate at lumabas ka, bilis! Singhal sa akin ni Chang Linda. Bilisan mo, bago pa ako hindi makapagpigil at tuluyan ko talaga to. Kita kong mas hinigpitan pa ni Chong Ok ang pagkakasakal ng braso sa leeg ni Manang Sol. Namumula na ang mukha ni Manang at iniihit na ng ubo. Opo, lalabas na ako. Bitiwan niyo na po si Manang. Lumabas ka na! Singhal muli ni Chang Linda. Tumalima naman ako at natatarantang binuksan ng gate. Hindi ko pa ito gaanong nabubuksan ay tinulak na ito ni Chang at hinablot ako palabas sa buhok. Aray ko, Chang! Angal ko at hinawakan ang buhok kong hablot-hablot pa niya. Huwag mo akong maaray-aray, buwisit ka. Isang buwan mo kaming pinahirapan sa kahahanap sa'yo. Asik niya sa akin. May lumapit naman na tricycle sa amin. Nakilala ko siya. Isa sa mga kalaro ni Chang sa sugal. Oka, bitawan mo na yung matanda at aalis na tayo. Tawag ni Chang Linda kay Chong Oka. Nakita ko namang binitawan ni Chong si Manang Sol na napasalampak sa semento at habol ang hininga habang hawak ang leeg. Nakatingin siya sa akin. Gusto niyang magsalita pero hirap siya. Pumasok ka! Pabaliya akong pinasok ni Chang sa loob ng tricycle. Tumama pa ang ulo ko sa bakal na nasa bubungan. Hawakan mong maigi yan, baka makatakas na naman. Siguradong yayariin na tayo ni Katano. Ani ni Chong Oka at umikot na sa likuran ng tricycle. Tayo na. Yes, boss. Sagot ng nakangising tricycle driver at pinasibad na ang tricycle. Pumalit ang kilabot at matinding takot sa sistema ko nang marinig ko ang pangalan ng matandang demonyo. Nakita ko pang ilang kapitbahay na nakatingin lang sa amin. Baka sa kanilang mukha ang pangamba. Ang ilang kapitbahay naman dinaluhan si Manang Sol. Wala na akong nagawa kundi tahimik na umiyak na lang at nagdasal. Manang, ayos lang kayo? Dinaluhan ng mga nagmamalasakit na kapitbahay ang matandang nakasalampak sa semento. Tumango naman ang matanda, kahit habol pa rin ang hininga at inuubo-ubo pa. Tinulungan siyang makatayo ng mga kapitbahay. Si Ivy. Wala na. Nakuha na siya ng mga taong yun. Sino bang mga yun? Nakakatakot sila. Usisa ng isang kapitbahay. Mga masasamang loob yun. Dapat mailigtas si Ivy sa kamay ng mga demonyong yun. Baka kung anong gawin sa kanya. Diyos ko, si Ivy. Bulalas ni Manang Sol. Tawagan natin si Sarge. Kunin mo yung cellphone ko sa ibabaw ng mesa. Sa kusina. Bilis. Utos ni Manang Sol sa isang kapitbahay. Oo. Agad naman tumalima ang kapitbahay at patakbong pumasok sa loob ng bahay para kunin ang cellphone.
Mabilis din naman itong nakabalik at iniabot ang dikipad na cellphone kay Manang Sol. Agad naman yung kinuha ni Manang Sol at mabilis na dinayal ang numero ng retiradong sundalong amo. Ngunit nakakatatlong dial na ay puro ring lang at walang sumasagot. Hindi sumuko si Manang Sol at muli niyang idinayal habang ang mga naroon ay piping nagdarasal na sana ay sagutin ng lalaki ang tawag. Hindi naman sila nabigo at sa pangalawang ring ay sinagot na ito. Hello, Sir Jis! Natatarantang bati ni Manang Sol sa kabilang linya. Iiling-iling na lang ako sa mga kwentong kalokohan ng dalawang kasamahan ko. Kakatapos lang ng flag ceremony at nasa loob na ng munisipyo ang mga tao para magtrabaho. Habang kami naman ay nandito sa labas sa parking at nakatambay habang naninigarilyo at nakikinig sa makalumang musika na galing sa cellphone ni Danilo. Ganito naman ang gawain namin kapag walang lakad si Mayor at nasa office lang. Tamang tambay lang. Mga loko talaga kayo. Natatawang sabi ko at dinutdot ang upos ng sigarilyo sa pasimano at hinagi sa basurahan. Totoo nga, Sarge. Grabe yung bibig ng babae, parang vacuum sa lakas humigop. Sakit nga eh. Napapangiwing kwento ni Alan. Kinikwento niyang experience niya sa bayarang babae na nakasama niya kagabi. Tinakbuhan niya dahil hindi niya daw kinaya. Napakaloko mo kasing gago ka. Kaya hindi na kami magtataka kung magkasakit ka eh. Natatawang sabi ni Danilo. Nagsalita ang hindi mahilig. Ilang beses ko na kayo nakita ni Vicky na pasimpleng pumapasok sa CR kapag break time. Wag nga ako pare. Gago, 2 beses lang yun. At gaano naman kadalas ang 2 beses? Nangingising buyo ni Alan. At least hindi ako kasing loko mo. Bira ni Danilo kay Alan. Iiling-iling na lang ako sa pakikinig sa mga kwento nila. Ikaw, Sarge, kwento ka naman. Sigurado ako mas marami kang karanasan sa amin. Sa gandang lalaki mo ba naman? Halos lahat ng mga staff na babae sa loob crush ka eh. Baling sa akin ni Alan. Wala akong ikikwento sa inyo, kaya tantanan niyo ako. Nakangising sabi ko. Napakamot naman sa ulo si Alan. Uy, kaninong cellphone yung tumutunog? Tanong ni Danilo. Hindi sa akin ah. Sarge, cellphone mo yata yun. Untag sa akin ni Danilo. Kinapa ko naman ang cellphone ko sa bulsa ng jacket. Ang ingay kasi na cellphone mo eh. Patayin mo nga yan. Pangmatanda naman yung tugtog mo. Sikmat ni Alan kay Danilo. Pinatay naman ni Danilo ang tugtog ng cellphone niya. Sabay bato kay Alan. Ginantihan naman siya nito. Napakunot ang noo ko nang may 3 missed calls na. Galing kay Manang Sol. Akmang i-callback ko siya. Nang muling tumunog ang cellphone ko. Sinagot ko ito. Hello, Sir Jis. Bahagyang nanginginig ang boses ni Manang Sol sa kabilang linya. Nagsalubong ang kilay ko. May iba akong nararamdaman. Hello, Manang Sol. Napatawag ho kayo. May problema ba? Sir Jis, si Ivy, yung asawa mo, kinuha ng tiyahin at tiyuhin niya. Baka kung anong gawin sa kanya. May dalang patalim ang tiyuhin niya. Bumundol ang kaba at takot sa dibdib ko sa sinabi ni Manang. Ang asawa ko, si Ivy, kinuha ng tiyahin at tiyuhin niya na nagbenta sa kanya sa beer house. Wala na akong inaksayang oras at pinatay ang cellphone at binalik sa bulsa. Dinukot kong susi ng sasakyan ko at dali-dali kong tinungo ang Raptor kong nakaparada at pinatunog ito. Sarge, saan ka pupunta? Sumunod sa akin si Danilo at Alan na takang-taka sa pagmamadali ko. Uuwi muna ako. Kailangan ako ng asawa ko. Kayo na munang bahala dito. Nagtinginan ng dalawa sa sinabi ko. Asawa? May asawa ka na, Sarge? Halos sabay na tanong ng dalawa. Ngunit hindi ko na sila sinagot at sumakay na sa Raptor ko at binuhay ang makina. Mabilis kong inilabas sa parking lot ang sasakyan ko. Humabol pa sa akin ang dalawa. Teka, Sarge! Pinasibad ko agad ng sasakyan palabas ng compound ng munisipyo. Dalang galit, takot at pangamba sa dibdib. Tiyang, ayoko po. Parang awa niyo na. Huwag niyo pong gawin sa akin to. Pagmamakaawa ko habang nagpupumigla sa hawak niya. Tumahimik ka! Lumagapak ang pisngi ko sa sampal niya. Napasalampak pa ako sa sahig. Hindi pa ako nakakahuma nang sabunutan niya ako. Wala ka nang kawala ngayon. Dahil paparating na sila Katano. Kung hindi ka ba naman kasi tumakas,
Eh di hindi magiging ganito kagrabe ang aabutin mo. Gaga ka kasi. Asik niya sa akin at tinuro-duro ang noo ko. Siyang, bakit niyo po ba ginagawa sa akin to? Wala naman akong ginagawang masama sa inyo Umiiyak na sabi ko. Sargo na ang luha ko sa pisngi. Bayad utang na loob mo to. Aba, ilang taon din kitang inalagaan wala man lang akong nahita sa'yo. Kaya dito man lang makabayad ka. Kaya huwag ka na mag-inarte dyan. Sumbat niya sa akin. Parang gusto kong ibalik ang sumbat sa kanya. Mula nang mamatay si mama at iwan ako sa pangangalaga niya, ay halos gawin niya akong alipin. Inubos niya ang perang iniwan sa akin ni mama sa bangko na para sa pag-aaral ko. Tapos ngayon ay gagawin pa nila akong pambayad sa utang nila sa mga demonyong yun. Andyan na si Katano at ang mga tauhan niya. Ani ni Chong Oka, nanginginig ako sa takot. Lalo na nang makarinig ako ng mga tahulan ng mga aso sa labas. Senyales na may mga estrangherong naligaw sa lugar. Napayakap ako sa binti ni Chang Linda. Chang, parang awa niyo na. Huwag niyo po akong ibigay sa kanila. Please. Pagmamakaawa ko sa kanya. Ano ba? Bitiwan mo nga ako? Piniksi niya ang binting yakap-yakap ko. Lumuhod ako sa paanan niya. At kulang na lang ay halikan ng paa niya. Parang awa niyo na po, Chang. Huwag niyo pong gawin sa akin to. Huwag niyo po akong ibigay sa kanila. Gagawin ko pong lahat ng gusto niyo. Sumisinok-sinok pa na sabi ko. Halos tumulo na rin ang sipon ko sa kaiiyak. Yun naman pala Pues, itong gusto kong gawin mo para sa akin. Para makabayad ka naman sa utang na loob mo. Sumama ka na sa kanila at huwag naman laban. Pero Chang, nasaan ang pamangkin mo? Anang malaking boses na dumadagungdong sa loob ng bahay. Nahihintakutang dahan-dahan ko itong nilingon. Nanlaki ang mata ko nang makitang matandang lalaki na tinatawag nilang Katano. May kasama siyang ilang mga lalaki na mga tauhan niya. Hayun siya. Turo sa akin ni Chong Oka. Tiningnan naman ako ng matandang lalaki at ngumising parang demonyo. Magaling. Sige mga bata, kunin niyo ng babae. Utos niya sa mga tauhan. Huwag po. Atungal ko at mabilis na tumayo para tumakbo pero hinarangan ako ni Chang at tinulak sa mga lalaki. Hinawakan nila ako sa magkabilang braso at pakaladkad na nilabas sa bahay. Chang! Tulungan niyo po ako, Chang! Chong, parang awa niyo na. Huwag niyo po akong ibigay sa kanila. Pagmamakaawa ko kay Chong na prenteng nakasandal sa gilid ng pinto at naninigarilyo. Sumama ka na lang para tapos na problema namin. Sa halip ay sabi niya, wala na akong nagawa kundi ang umiyak na lang habang kinakaladkad ng mga lalaki. Humihingi ako ng tulong sa mga kapitbahay kong nakikiusyoso pero nakatingin lang sila sa akin at baka sa mukhang pangamba at takot. Sus Mariosep, pati si Ivy na sariling kadugo hindi na pinalagpas ni Linda. Kawawa naman si Ivy. Humingi na tayo ng tulong. Tumawag tayo ng pulis. Ikaw na lang, ayokong madamay. Kilala mo naman yung si Katano. Halangang kaluluwa niyan. At isa pa, wala rin kwentang humingi ng tulong sa pulis dahil may kapit yan sa loob. Diyos ko, paano na nito si Ivy? Lalo lang akong nanghina at nawala ng pag-asa sa mga naririnig ko sa mga kapitbahay kong naroroon. Isang tao lang ang nasa isip ko habang kinakaladkad ako ng mga lalaki. Papalapit sa naghihintay na sasakyan. Jeez! Bulong ng isip at puso ko sa pangalan niya habang hindi maampat ang mata ko sa pagluha. Isang nakakabinging sagitsit ng gulong ng sasakyan ang narinig ko, kasabay ng tilian ng mga naroroon. Nag-angat ako ng tingin. Sa nalalabo kong mga mata dahil sa luha ay nakita kong pamilyar na figura ang papalapit sa amin. Bitiwan niyo ang asawa ko! Mahigpit ang hawak ko sa manibela at tiimambagang habang humahagipis sa bilis ang patakbo ko sa Raptor kasing bilis ang tibok ng puso ko. Mabuti na lang ay inalam ko na ang address ng bahay ng tiyahin ni Ivy. Kaya mula San Agustin ay dito na ako dumiretso sa Santa Martina, sa barangay kung nasaan ang bahay ng tiyahin niya. Paniguradong nandoon siya at kailangan kong bilisan bago pa mahuli ang lahat. Masama ang kutob ko. I'm coming, Angel. Wait for me. Hindi ko sila mapapatawad kapag sinaktan nilang asawa ko. Baka mapatay ko sila. Nang makapasok na ako sa barangay ay inabot ko ang baril ko sa dashboard compartment at isinuksok sa loob ng jacket.
Kumalabog ang dibdib ko nang sa malayo pa lang ay nakita kong 3 lalaking nakaabang na mukhang mga armado. Nakita ko rin ang pamilyar na figura ng babae na nagpupumigla sa 2 lalaking may hawak sa kanya. Halos kalad ka rin siya papasok sa nakabukas na sasakyan. Mas binilisan ko pa ang patakbo, sabay tapak sa preno at hinarang ang Raptor ko sa sasakyan nila. Mabilis akong bumaba at dinukot ang baril sa loob ng jacket. Sabay kasa at tutok sa 2 lalaking may hawak sa asawa ko. Bitawan yung asawa ko! Bitawan yung asawa ko! Nagsipaglabasan ng baril ang 2 lalaking nasa tabi ng sasakyan at tinutok sa akin. Nagsitilian naman ang ilang mga taong naroon na nakikiusyoso. Ay! May mga baril! Pumasok na tayo sa loob, baka madamay pa tayo! At isa-isa silang nagpulasan pabalik sa kani-kanilang bahay. Tiimbagang na tiningnan ko isa-isang mga lalaking may baril. Ang isang matandang lalaki na kalbo na matikas pa rin ang tindig, ngunit malaki ang tiyan ay prente lang na naninigarilyo habang nakatingin sa akin. Sa tingin ko ay itong leader nila o amo. Sino ka? Tanong ng isang lalaking may hawak ng baril na nakatutok sa akin. Jeez! Bumalik ang tingin ko kay Ivy na hawak ng 2 lalaki. Magulong alon-alon niyang buhok at luhaan ng muka. Namumula din ang kanyang pisngi at may sugat pa sa labi. Mukhang sinaktan siya na kung sino man sa kanila. Nagtilim ang paningin ko. Humigpit ang hawak ko sa baril at ngali-ngaling kalabitin ang gatilyo para paputukan ng 2 lalaking may hawak sa kanya. Ngunit hindi ako pwede magpadalos-dalos ng galaw dahil baka masaktan si Ivy. At sa itsura pa lang ng mga taong to, halatang hindi na sila basta-basta. Bitiwan yung asawa ko! Muli kong utos sa kanila. Jeez! Tawag sa akin ni Ivy at nagpupumigla sa hawak ng 2 lalaki. Sino ka ba? Kumakautos ka. Sigaw ng lalaking may hawak sa asawa ko. Naglabas din siya ng baril at tinutok sa akin. Ganon din ang isa. Sino ba tong matapang na to? Ang lakas ng loob ah. Ano, kaya mo kami? Isa ka lang, uy. Hanang isang lalaking may hawak sa kabilang braso ni Ivy. Wag! Jeez! Sino ka? Maotoridad na tanong sa akin ng matandang lalaki na maitim na nakatingin sa akin na tila inuuri ako. G0 Natividad, asawa ng babaeng hawak niyo. Pakilala ko, walang silbi kung pananaigin ko ang galit ko sa mga taong to. Malalagay kami sa panganib ng asawa ko. Napansin ko namang natigilan sila at natitinginan. Asawa? Anong asawa? Walang asawa ang pamangkin ko! Sabat ng isang babaeng lumapit sa amin. May kasama siyang lalaki. Silang tiyahin at tiyuhin ni Ivy. Matalim ko siyang tiningnan. Napaatras naman siya. Asawa ko si Ivy. Kahapon lang kami kinasal. Sabi ko, natigilan ang tiyahin ni Ivy. Pati na rin ang asawa niya. At nagtinginan sila. Niloloko mo ba kami? Paano mong asawa tong pamangkin ko eh? Wala namang boyfriend to. At ngayon ka lang namin nakita. Tuya sa akin ang babae. Binalingan naman ako ng matandang lalaki. Totoo bang sinasabi mo? Matalim ko din siyang tiningnan. Sinalubong niya ang tingin ko, binalingan din niya si Ivy at natuon ang paningin niya sa kamay nitong may singsing. Pati ang tiyahin ni Ivy ay tiningnan din ang kamay niya.